the last day and I am on the second to last session sa aking series for the conference. And we pray that God will really speak to our hearts. Ang special number ni Pastor, sinasabi ko wala talaga aksidente na talaga siya magsusungli at saka mag-special number. Exactly what I am about to emphasize to you this morning. So we pray that God will really speak to us through the message, and for that preparation we praise God. Shall we pray? Dear God, our Father in heaven, we thank you for today. We thank you for the opportunity, indeed a privilege for us to count as we continue to ponder upon your word and continue to ask you also for the Holy Spirit, who is the one who will make things clear for us, that we will really submit ourselves to the truth that we are about to hear this morning. Lord, may you be gracious to your servant. May you forgive us. Forgive me from all my sins. Remove anything that would hinder us to understand and be blessed by your word in your mouth. Lord, be gracious to each and every one of us. Thank you for answering this prayer. Please remove us in Jesus' name. Amen. Again, we are on the series from the book of Deuteronomy chapter 6. Verse 6 lang. Isa lang verse ngayon, pero matindi itong verse na to. Pero na-receive mo ito? Deuteronomy 6 verse 6 says, "And these words that I command you today shall be on your heart." These words that I have commanded you today shall be on your hearts. May the Lord bless the reading of His word. Very important, heart. Ano ba talaga ang heart? Ano ang nandyan sa heart? Bakit palagi lang heart? Ang heart sa Bible, it was repeated 800 times from the Old Testament to the New Testament. So kapag pinag-uusapan ng puso, iba ang dating, di ba? Sa tao. Yun nga ang sabi nila palagi kapag nag-preach ka and then you give lectures at the same time. Kapag pag-ibig na ang pinag-uusapan, ibang iba na ang dating. Kaya nga sabi ni Francisco Balagtas, pag-ibig na makapangyarihan. Wow. Pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ko lahat, masunod ka lamang. Totoo hindi? Totoo. Kasi ang dami ring mga tao na dahil sa pag-ibig, nakagawa ng mga bagay na hindi mo akalaing magagawa nila. May mga tao rin dahil sa pag-ibig na sisira ang buhay. Kasi nasisira din yung ulo. Yung tinatawag na nanloka, the amor. Marami akong kilalang mga ganun, no? Biktima ng sobrang pagbibigay ng damdamin sa isang tao na hindi na nila kayang kontrolin, na hanggang mamatay-matay na sila. Yung sabi ko sa inyo kahapon, pwede pang may isang bagay o person na dapat natin pagtuunan ng buong puso, buhay natin, na mamatay-matay tayo, wala nang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. So very, very important. So why should we keep God's command in our heart and not in our mind? Diba? Inuuna palagi yung heart eh. Love the Lord your God with all your heart, and then susunod lang with all your mind and with all your soul. Ano ba ang pag-unawa ng mga tao sa Old Testament when we talk about heart? Kung titignan natin, in the Old Testament physiology, the heart, okay, levav or lev, yun yung Hebrew word nung love. Parang heart, levav, pero ito, sarap, lev. Parang lev na lev taka. It sounds like it. I'm so in love with you. Actually, the word heart was considered the seat of the mind. Look at this, ha? Can you imagine that? Hindi pwedeng maging independent ang mind kung walang heart. Alaging, kapag sinasabi mong isip, konektado palagi yun sa ating puso. So, the physiology of the heart in the Old Testament was considered the seat of the mind or intellect, so that one could think with one's heart. Kaya sabi nila, mag-isip na ng mabuti. Pero usually, when we say we think, we always trace our thoughts from what we want. Kapag sinabi mong gusto mo yun, hindi yun nagagaling sa isip mo. Kapag sinabi mong gusto mong isang bagay o isang tao, hindi yun nagagaling dito. Hindi yung desisyon ng isip, desisyon palagi ng ating mga puso. Kung titingnan natin,
ang nagdag-direct ng focus natin, ang puso natin. Tanggapin mo man o hindi, yun yung katotohanan na dapat nating harapin. The heart in the Hebrew signifies the directing focus of an individual's life. So, kung iyong babalikan, kung iyong uusisain uli, lahat ng choices and decision mo na akala mo, ginamit mo yung isip mo, hindi. It always goes back to our hearts because it is our heart that directs all our choices and decisions in life. It is also dictating us on what we should do. No? Hindi ba kung minsan sabi ng puso ko, mahal ko siya. Sabi ng isip ko, hindi ko siya dapat mahalin. Kaya lang mas malakas ang puso ko. Kaya minahal ko pa rin siya. Kahit alam kong masasaktan ako. May mga ganun, di ba? Alam mo nang it will harm you, but the heart is always stronger than the mind. Yung sinasabi lang, babae lang ang gumagamit ng emotion when they make a decision in their life or choice in their life. Hindi totoo yun. Kahit lalaki. We use our feelings, our desires when we make choices. Kasi hindi naman iisipin ng ating mga isip yun kung hindi nanggagaling sa ating mga gusto sa ating buhay. So every time na sinasabing gusto ko, hindi yung galing sa isip. Galing dito yun. Okay, so when you see these people in the Old Testament, they understand that the driving force of any man when he makes choices is the heart. So God's words on one's heart will or should dictate one's behavior. Kung tunay na nasa puso natin ang salita ng Panginoon, yun ang dapat na nagdidikta sa atin. So kapag walang puwang ang salita ng Panginoon sa ating puso, wala siyang puwang sa ating buhay, wala siyang puwang sa ating mga desisyon o mga bagay na pinipili natin sa ating buhay. Kung ano man ang pinipili natin, desisyong nagpapakita kung ano talaga ang loob ng ating mga puso. Hindi mo pwedeng i-deny yun. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Yung sinasabing, ay nadulas lang ako. Hindi ka nadulas. Kundi talagang pinalabas ng puso mo, ang bibig mo kung anong laman ng puso mo. Yun ang sinasabi ng isang niligawan ko noon. Umuwi daw siya sa kanila. Naging girlfriend ko rin siya. Hindi kami nagkatulog. Pag-uwi. Pero sinabi niya sa akin na nung uwi siya sa kanila, sabi ng nanay niya, mukhang bibig mo si Abraham, in love ka sa kanya. Diba? Kung sino daw ang laman ng bibig mo, yun din ang laman ng puso mo. Pwedeng ang tao ay galit ka. Kaya siya rin ang laman palagi ng bibig mo. Wala ka nang ibang sinasabi. Kung ano ang laman ng puso mo, ganun na lang ang umiikot ng buhay mo. Ang buhay mo, doon na lang umiikot. Kaya mahal na mahal ni Ate Lorna yung mga taga-tinghang. Remember that the heart is the control center. Talaga, di ba? Kahit anong ginawa sa akin. The heart is the control center of our being and is, hindi makalimutan eh. Diba? 14 years na kaya kayo ngayon, nandito sa Siyungsyawan. Balik tayo dito. Okay ba out of focus? Nasa puso pa rin. The heart is the control center of our being and is where God's words need to be located for quick access and to allow the Spirit to bring them to our mind in times of temptations or trials. Kaya tandaan nyo, control center yung puso nyo. Kaya dapat palagi sinasabi na, ingatan mo yung puso mo. Kapag nagagalit tayo, sinasabi natin, yung puso mo, bakit doon sa puso? Bakit hindi dito? Di ba? At alam ba ninyo, merong physical effect ang galit sa tao. Kapag palaging galit ang ating puso na physical. Iba yung puso na sinasabi nating the very center and the very foundation for decision making. Iba yon. Iba yung physical na puso Kasi yung sentro ng ating decision making, yung desire natin, yung gusto natin, na nanggagaling sa ating puso. Ngayon, yung physical naman na puso, kapag palagi kayong galit, sino magagalitin sa inyo, warning na sa inyo to. Wag. Yung mga nerves or veins mo dyan namamaga.
Yung mga taong magagalitin, karaniwan ang sakit nila, enlargement of the heart. Hindi dahil malaki ang puso nila, lumaki yan sa galit. Okay? Kasi namamaga. Hindi lumaking healthy, kundi lumaki na, nagsiswell siya, and then it is very strenuous sa iyong puso. I know a person who died on massive heart attack. Minsan lang namatay siya. Wasak ang puso niya. Hindi matrace nung x-ray. Minsan lang siya nag-massive heart attack. Dinala sa hospital. Nung tininan sa x-ray yung kanyang puso, yung anak niyang nurse mismo sabi niya, hindi na mabubuhay ang aking ama. Siya na mismo nagsabi, kasi hindi mo matrace yung shape. Talagang pumutok yung mga veins doon. Dinurog ng galit ang kanyang puso. Kaya kung puno tayo ng galit sa ating mga puso, pag-ingatan natin. Kasi akala natin, emotionally, madidrain lang tayo, mabubroken. Pero hindi natin alam, physically, yung puso mismo, sasabog. The physical heart will really burst because of too much anger. Kaya nga sabi nila talaga, ingatan mo ang puso mo. Lahat-lahat dyan ang gagaling. Now, ano ang dapat nating gawin sa ating mga puso? May limang bagay lang ako na sasabihin sa inyo. Mga bagay na importante when it comes to sa ating mga puso. In connection to our hearts. One is, guard your heart. Bantayan natin ang ating mga puso. Sabi ng Bible, above all else, guard your, I'm quoting from the New International Version, okay? Pero ito yung sa King James, guard your heart, for out of it are the issues of life. Okay? That's, the point is still from the text. So, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Lahat ng, aminin mo man o hindi, dito talaga nanggagalingan. Lahat ng hugot natin sa buhay, dito lahat nanggagalingan. Yung mga shout-out ninyo sa Facebook, dito yan nanggagaling. Kapag hindi na nagbabayad, kasi hindi na makonect sa Messenger, sa shout-out sa'yo. Hindi na makakonect sa cellphone mo, mukhang binlock mo na ako, ang utang mo, bayaran mo na. Yung mga ganon, di ba? Doon na lang sa Facebook. Kasi nga, hindi mo na makontak, hindi na nagpapakita sa'yo. May utang eh. Pero tandaan natin, kung ano man ang nilalagay natin sa Facebook natin, yun yung laman ng ating puso. Yes. So kapag nagre-react tayo, lalo na ngayon, ang sarap mag-react, no? Ang dami na naman ako nakikitang mga comment nung nag-proclaim si BP ng kanyang candidacy for 2028. Ang dami mga good comments, mga bad comments. Ikaw kung pro ka, magagalit ka sa mga bad comments. Pero kung good comments, tuntua ka rin. So, there are times na parang gusto ko mag-comment. Pero sabi ko, hindi. I will not go down to the level of this kind of thinking. So I keep on guarding my heart. Many times. Gusto ko talagang mag-shout out yan sa Facebook. Pero hindi ko ginagawa. Kasi nga sabi ko, dapat kong bantayan ang aking puso. Ano magagawa ng shout out ko dyan? Wala naman. Makukonvince ko ba ang buong mundo kapag sinabi ko ang damdamin ko sa mga comment na nandyan? Ang mahahanap ko, lalo lang dadami yung mga kalaban ko. Dadami yung kakampi, pero dadami rin yung magiging kalaban ko. So, as a pastor, sabi ko, it will not be good for me as a pastor. Eventually, baka ma-out of temper ako, sasabihin na pastor ka, o kaya ipatrace nila ako, pastor ka, ganyan yung pinagsasabi mo. Hindi ba? Nakakahiya. Oo. So, kailangan bantayan natin ang ating mga puso. Pangalawa, be warned against the deceitfulness of the heart. Bakit siya dapat bantayan? Kasi hindi mo kayang hulaan kung ano ang tumatakbo sa puso mo. Napakadelikado ng puso. Mismo ang Bible nagsabi, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Hindi mo kayang kontrolin yung puso mo. Yung sinasabi mo, kaya ko to, ako to hindi nyo ako kilala. Doon pa lang sa sinasabi nyo, hindi nyo ako kilala, meron ng mga namumuong pagputok ng bulkan. Once you say that to yourself na hindi nyo ako kilala, huwag nyo hintayin magalit ako, ibig sabihin, may kumukulong bulkan doon na anytime pwedeng pumutok. Hinihintay mo lang yung tamang panahon kapag may isang taong mag-create ng galit sa'yo, siya ang papuputukan mo. Sa Negros, halos araw-araw, merong warning sa NDRMC. Anong warning? Bumuga ng
Usok ang bulkan ng Kanlaon. Pinag-iingat ang lahat dahil ang usok ay papunta sa ganitong direksyon. Palaging nasa northwest. Papunta palagi ng Iloilo. Yung direction ng hangin. Of course, I don't know kung amihan yon o east wind yon, hindi ko alam. Basta northwest palagi. Eh, nasa south kami. Kaya pag tinitingnan ko, wala to, hindi ito tatama sa amin. Anytime. Yung bago palagi yung tinatamaan, yung Bacolod or bago palagi, La Carlota, Bago City, yun yung mga tinatamaan. Kasi doon yung direction. Yan. So kami na, alam namin hindi naman kami tatamaan, kampante kami. Pero kapag alam, siguro ng mga taga-Bago, tayo na naman to, kinakabahan ka kapag ikaw yung direction ng tatamaan ng usok. But anytime yung usok na yun, may warning yun, may namumuong galit sa ilalim ng bulkan. Ganun ang ating puso. Hindi natin kayang hulaan kung anong kaya niya gawin. So who can understand it? Sino ba ang makapag-uunawa kung ano ang nasa loob ng ating mga puso? Pero ang Diyos, sabi niya, I the Lord search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Kung sino man ang nakakita ng ating puso, wala nang iba kundi ang Diyos. Tayo hindi natin alam anong tumatakbo sa ating mga puso ngayon. Eh, ang gaganda nyo ngayon, lalo na kapag nagkakaroon ng winter conference, pormahan tayo, di ba? Gumala ka dito sa Hong Kong, yung mga porma ng taga Hong Kong talagang passionista eh, no? Akala mo mga model, eh nakasakay lang naman sa mga tren. Oh. Sa atin nakasakay tayo ng tren, parang sosyal. Dito ang tren nila, di ba? Yung mga bus, mga pang nagtitipid yun. Kasi dapat nakasasakyan ka talaga. Yung sasakyan na naman kanina nakita ko yan, oh? Smart car. Galing, Tesla. Mga ganun dito eh. Nakakita ko ng mga luxury cars dito. O, kapag mayaman ka dyan, yung sasakyan mo, porma ka, okay. Pero nakaporma ka, pag trend lang pala, para ka nagpapasyoso. Meron na naglalakad ka kami, umuwi kami. Talagang lakad yung parang sasayaw. Kendeng. Sabi ko, talaga yan maglakad yung mga Chinese. So sabi ni Ate Awen, yung mga Chinese sila, yung mga dancer pala ganun, yung lakad mo palang pala daw, pag ginawa kang dancer dito, papalakarin ka, titingnan ang lakad mo. Pag nakita niyang lakad pa lang, para ka nang sumasayaw, tanggap ka na. Dahil hindi ka pa sumayaw. Eh kagabi, nakaganon, naglalakad. Uy, parang sumasayaw siya habang naglalakad. Ay, baka dancer yan. O, diba? Yun ang sabi nila. Kasi kumikempot-kempot na. Kahit hindi kailangan kumempot. Oh. You cannot really see what is inside the heart. Kahit anong forma natin. Kahit anong pagpapaganda natin. Kasi talagang Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang nasa puso natin. Pangatlo, trust God with all your heart. Laging sinasabi yan, dahil hindi natin kayang hulaan anong tumatakbo sa ating mga puso, ang tawag dito? Itugyan, dapat na. I-surrender. Ano sa Tagalog? Ang itugyan ba, so? Ialay. I-alay. Offer na yan, alay na. Isuko. Isuko. Pasensya sa mga Tagalog. Isusuko mo ang iyong puso sa Panginoon, hindi sa iyong taong minamahal. Okay? Tandaan niyo po yan. So, trust God with all your heart. Ano sabi ng Bible? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kasi nga, limited ang ating pangunawa. Pang-apat, na gagawin natin sa ating mga puso, make God's word at home in your heart. Yes. The only way na kaya nating i-combat kung ano ang deceitfulness ng heart is not only that we should trust God, we have to hide the word of God in our hearts. Kasi yung sinasabi pa sa counseling na hindi mo pwedeng ma-eliminate yung galit mo kung wala kang i-replace doon. Kasi kapag galit ka, wala ka namang ilalagay doon sa na tanggal na space o iniwan na space ng galit. Babalik ang galit 7 times more. Hindi ba? So when we try to eliminate some bad habits, kailangan meron kang ipapalit. It's called what? Substitution sa mga bagay na kumukontrol sa iyo para hindi siya bumalik sa iyo. So, the best substitution na iniwan na emptiness ng ating galit, ng ating mga masasamang ugali, o kung anong pang mga bagay na negatibo sa ating puso, wala nang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kaya sabi ni ng psalmist dito, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you.
So dapat punuin natin ng salita ng Panginoon ating mga puso. Panglima, the heart determines what your treasure in your life. In Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart, again, will be also. Kung ano man ang binibigyan mo ng halaga sa buhay mo, sa mundong ito, doon palagi pupunta ang puso mo. So kung ikaw, kung Sunday, ang puso mo umakyat ng bundok, kahit may simba pa, ipa-prioritize mo yun. For example, alam mo ng tama, Sunday, simba tayo, pero dahil ang puso mo hiking, ang iyong puso ay hiking heart. So lahat ng mga unbeliever mo na friends, kahit na believer pa, uy, mag-hiking tayo sa Sunday. Ikaw naman, Sunday, dapat nagsisimba ako. O sige, akyat tayo ng bundok. You see, mas magiging matimbang yon kasi nasa puso mo na yon. Kahit ang alam mong dapat mong gawin sambahin ang Panginoon sa araw na yan, kasi yan lang ang araw na pwede mo siyang simbahin. Ikaw naman sasabihin mo, minsan lang naman tong hiking. Di ba palagi ganun ang sinasabi natin? Kapag nagpa-party tayo, kapag meron tayong parang isang bagay na gustong-gusto natin gawin, kaya lang conflict sa pagsamba sa Panginoon, palaging may reason tayo na, ay, minsan lang naman tulad, maiintindihan mo naman ako. Di ba? Ganun palagi yung reason natin. Pero yung paminsan-minsan, nagiging madalas. Laging sinasabi doon, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Ganun tayo. Kapag hindi na natin nakikitang i-enjoy natin ng isang bagay, kahit ito ay para sa Panginoon, marami tayong dahilan. For example, niyaya tayo. Una, sinabi mo, okay, sasama ako. Pero biglang sinabi mo nga, sino sasama? Tapos wala kang kilala. O, pag sabi, lakad na tayo. Sakit ng ulo ko. Biglang sumasakit yung ulo ko, no? Kasi wala kang kakilala sa mga kasama. Wala kang kasamang mag-enjoy ka. So bigla kang magdadahilan, sama ka na. Sakit ng ulo ko. Biglang automatic yun Instead na sabihin na ayaw mo, makita mo, hindi ako sasama, sama ng pakiramdam ko. Ganun agad. We find ways to excuse ourselves when it comes to accountability. So we must be very careful sa ating mga puso. Now, bilis ko natapos, no? Maguguglot na ako. Buluan. Pareho lang itong maakyat ako sa bahay nila dyan, home. Pero tinatawag na break mo na. Pahinga dito. Now, i-apply na natin. What I told you, the 5 things that we should really be careful about our heart. Ito yung application nun. May nabasa akong isang devotional booklet ito. Sikat ito. And I think, narinig nyo rin ito. Kasi narinig ko ito kahit bata ako, narinig ko na yung story about this. Yung tinatawag na My Heart Christ Home, na sinulat ni Robert Boyd Munger. Okay, ano ba to? Yung isang tao na tumanggap sa Panginoon, tuwang-tuwa siya. It is a undescribable feeling na kapag tinanggap mo ang Panginoon, biglang gagaan yung pakiramdam mo, ang saya-saya mo, parang gustong pirmit. Palagi doon sa simbahan, kasama mo yung mga Christian na ka-fellowship mo, ay, saya-saya. Pero eventually, nakikita nyo, nagda-die down yun. Kapag hindi nyo na-sustain, yung initial excitement na tumanggap sa Panginoon, para kang heaven Wow, ang sarap. Tinanggap mo ang Panginoon. Pag hindi na-sustain yun, mamamatay yun. So maraming mga believer in Christ na hindi ganun kasigla ang kanilang buhay. Kasi nga, walang naging follow-up. Walang naging foundation for fellowship or family. That's why family is very, very important, sabi ko sa inyo. Kailangan mo ng support ng isang family. And church is actually a family. Alam niyo, before I go to this conclusion, when I came to Kabangkalan, hopefully, if they are watching or not, hopefully you're not, pero, nung dumating ako doon, ang formal-formal ng mga tao, napaka-formal talaga. Everything is so structured in the church. Talagang structured. Kasi tagal-tagal na 90 years, last January. Naging 90 years na sila. Ang pag-raise sa kanila, of course, ng unang pastor, si Pastor De La Peña, yung una, mga 25 years yata din si Pastor De La Peña doon. Tapos, yung
lolo ni Jeannie, yun si Pastor Juan Gatano Sr., about 35 years, I think, or 36 years. Imagine that. Tapos yung sumunod sa kanya si Gospel Catanos. 33 years. Imagine for the 90 years of their life, 4 pa lang ang pastor nila, ako yung ika-4. Galing, no? Kapag ang isang simbahan, anong tawag dito? Titiniran. Kapag ang pastor ay mananatili ng matagal sa isang simbahan, malamang, sa lang kailong damo sa Tagalog. Titiniran. Titiniran. Pwede ka balik abot. Kapag ang pastor ay tumagal sa isang simbahan, malamang lalago ang simbahan. Okay? So ganun yung kultura na-create nung lahat ng mga pastor. Though they said that Lolo Juan is a very, very funny man. Funny man din yung si Lolo, sabi nila. Ibang klase ng personality. Nung nakita nga ako nung matandang member niya, nung pinabutan niya si Lolo, nabutan ko rin pero hindi ko ganun kabisado. Sabi niya sa akin, "Ya, Pastor, alam mo, nakikita namin ang espiritu ni Juan Gatano Sr. sa iyo." Oo, kasi sabi niya, maganda ka mag-preach, parang pareho niya. Pero meron ka rin joke. Ganun daw eh. Yung simple life joke na sinasabi na matatawa ka talaga. Ako, naabutan ko talagang tawan-tawa ako sa matanda. Sabi ko, ang galing naman mag-preach ito. Naka-wheelchair na yun, matanda na siya. Yun yung naabutan ko. Hindi ko pa girlfriend si Jeannie noon. Dahil lang yun sa Catanos Cup, basketball. Si Pastor Caris naka-attend din yun sa Catanos Cup. Nakinig ako, sabi ko, galing naman itong matandang ito. Eh ngayon, pastor na ako nila. Sabi nung talagang matandang dito niya, Pastor, nakikita ka namin na parang ikaw ang espiritu ni Juan Gatano sa sinyo ng sasalo. Nandito sa akin. Noong pumasabi ko, totoo kayo? Nandito ba si Juan Gatano Sr. sa... Pastor, kita namin. Sabi ko, no. Nasa... Pero yung kultura na na-create sa church is very formal, very structured. So, instead of them addressing one another like what we do in Silay City, kasi sa Silay City naman, family talaga yung atmosphere namin. We call each other tito, tita, mama, lolo, lola, ganun talaga. Oh. Sa ibang church nila, tawagan sis, brad, ganun-ganon. Kami talaga yung how you address a family. It's just a family, I tell you, and it's so fun. It's so happy to be at church like that. Ang saya-saya namin palagi. Dinala ko yun sa Kabangkalan. Gulat-gulat sila sa akin. Kasi nga, sila napaka-formal. When i-address sa akin, si engineer ganito, si architect, talaga yung address ng profession mo. Kapag nag-meeting kami sa board, may we request engineer like this, talagang nagulat. Parang nanibago ako. Sabi ko, hindi naman, ito may ganito yung pinanggalingan ko. Hinayaan ko sila muna nagka-formalan nila. Nung nakaboylo na ako, sabi ko, pwedeng simula ngayon kasi ang simbahan hindi naman siya institution na napaka-formal. Akala nyo, school pa rin, college. Kasi nasa college yung karamihan nag-work sa Baptist College. Kahit mga doktor, gano'n. Si doktor ganito, puro profession address. Sabi ko, pwede tanggalin natin yung mga title natin. Sabi ko sa nila. Simula yun, tatawagin kang Manong June. Tito ganito, ganyan-ganyan. Nagulat sila. Sabi ko, hindi ba simulat sa pool na pinanganak kayo, magkakakilala na kayo, magkakaklase kayo? Oo, Pastor. Oh, yung roots yun nandito na, pero mag-address kayo sa isa't isa, parang hindi nyo kilala ang isa't isa. Sabi ko, tanggalin niyo yung wall of entitlement. Tanggalin niyo yan. Sabi ko, simula ngayon, pamilya tayo. Tito, kuya, ganyan-ganyan. O, sige, Pastor. Nanibago sila siguro sa akin. Pero nung uli, tuwag-tuwa na sila. Saya-saya na sa simbahan, Pastor. Siyempre, you connect. Sabi ko, alam niyo, yung unang 2 linggo ko ron, nag-preach ako, ang dami-daming member. Ang dami talaga member. Tapos nung magkakamay na ako, in 5 minutes, wala na yung member. Wala nang tao. Sabi ko, ano yung simbahan to? Parang Katoliko. Totoo. Bababa ka sa pulpito. Pag gumano ka, sana yung mga tao? Ano yung paso? Nagsiuwian na. Walang paki sa isa't isa. Magka-third Sunday ko, sabi ko, okay, bago ako manalangin at saka tayo magre-respond sa prayer,
Pwedeng isarado niyo yung pintuan, pinasara. Pinasara ko literally ang pintuan kasi sila mismo hindi nagkakamayan. They don't care, they just come there. Worship and sit and go home. Talagang walang connection. Walang connection. So sabi ko, sarado lahat ng pinto. Sabi ko, hindi bumukas ang pinto for 5 minutes. Magkamayan kayo. Sabi ko, pagkatapos ng manalangin, mag-respond, magkamayan. Kamayan. Vinidyohan nung church secretary. Talagang pinost niya. Ibang-iba ng atmosphere. We started to connect. At sabi na, ang saya pala no kapag, ngayon nyo lang alam. Sabi simbahan kayo. Hindi kayo nag-uusap, napaka-formal ninyo. You just function as church members, but you never function as family. Prangka kaya ako. Sabi ko, family tayo rito. We will create the culture of smile and the culture of hi. Talaga sinabi yun. O, ayaw na taga dito. Hi. Hi. O, ayaw na taga dito. Hi. Hi. O. Nung uli, sabi ko, bago tayo mag-close sa panalangin, holding hands kayong lahat. Una, talagang ayaw kumilos eh. Ang titigas. Sabi ko, holding hands. Kayo na taga dito. Tawid dito. Kayo na taga dito. Tawid dito. So, nag-hold sila ng hands. Tapos, alam na nangyari, umiyak sila. Nung kumanta na kami after ng prayer, may response eh. Nag-iyakan ang mga member. I don't know kung first time lang na-feel na sila ay talagang connected, pero they cried. The moment they hold their hands and we sing our response song, nagyakapan ang mga member. For so long, they were so formal, there was no connection. The spirit of love and of the Lord Jesus Christ was really absent sa kanilang sa kalagitnaan nila. Sabi ko, magkakapatid tayo rito. Tama na yung kaformalan, okay, pastor nyo ako, ililig ko kayo. Pero hindi ko pastor ako, hindi na kayo mangumusta sa akin. Kasi, ala, si pastor. Ito yung reaction na, ginaganyan ko eh, hinaharang ako. Ano lang, kumusta? Sabi ko sa member, grabe si pastor panikot ba? Sa mga ilang ko lang yun. Sabi niya, grabe mangdaki. Parang nananakit ng isda. Oo. Kasi talaga nagmamadali sa umuwi. Ba't nagmamadali ka? Kumusta? Lahat ng mga bata, nadadala sa, bless. At talaga nagbibless yung mga bata sa akin ngayon. So nanasaya na sila, hindi sila tumatakbo. Sila na, hindi na sila umalis, tumatakbo na sila sa akin. Alam na nila yung gagawin nila, yung mga bata. Sabi ko, we're family, we have to create the spirit of family. Kung totoo tayong mga anak ng Diyos. So, sabi ko, simulat sa pool, maliliit kayo, magkakilala na kayo, pero hanggang yun, pupormal lang address nyo sa isa't isa. Grabe. Stop it, I said. Break those walls. And I can see how God transforms the church. Hindi na siya Katoliko, magdi na lang. The heart is very, very important. The heart is very, very important. Why? Ito. So, tinanggap ng Panginoon. Tapos, sabi niya, ini-invite kita sa aking bahay, Panginoon. Kasi, tagapagligtas na kita. So, pumasok si Jesus Christ. He was so excited that Jesus Christ nasa kanyang bahay. Ang unang pinasukan ni Jesus Christ, ang library ng kanyang bahay. Ano nandyan sa library? Nandun yung isip mo eh. Nandun yung mga binabasa mo. So, tinignan ni Jesus Christ lahat ng binabasa niya. Nung nakita niya, hindi niya naligpit, mukhang nahiya-hiya siya ng konti. Sabi niya, dapat hindi ito nakikita ni Jesus Christ. Look at this. The eyes of the Lord Jesus Christ, they are too pure to behold. Pero there was a lot of trash and literature in the table. A Christian had no business reading. And as for the pictures on the walls, the imaginations and thoughts of the heart, these were shameful. Marami siyang wall decor na nakakahiya. Siguro ang model pa ng Taliwan tsaka ng San Miguel yung nagpisa. So, di ba? Uso yun sa mga bahay-bahay natin. Yung mga kalendar. Tapos meron pa nga ako naalala nung maliit ako, yung mga aso nagsusugal na hinigarilyo. Nakita yan. Di ba? Mga aso, you have that also. Dati. Pare-pareho na yung bahay natin.
Kahit maliit naman, meron talagang ganong picture, di ba? Yung mga aso na nanigan yun, saka nagsulat, pari-pareho talaga tayo. Eh, hiyang-hiya siya na gano'n yung laman ng isip niya. So, sabi niya, Master, I know that this room needs a radical alteration. Will you help me make it what it ought to be? To bring thought into captivity to you. So, nilinisan niya lahat, tanggalin niya, sabi ni Sir, linisan mo. Tanggalin mo yan, palitan mo. Sabi niya, put on the empty shelves, the books of the Bible. Fill the library with scriptures and meditate on them day and night. Kung may isa pang bagay na dapat mapuno yung isip mo, wala nang iba kundi ang salita ng Panginoon. But you have to remove everything that you have in your mind. Kasi hindi pwedeng lagyan ng bago kung meron pang nakatira. Kung meron pang natira. So remove that from your mind. As for the pictures on the walls, He gave me a full-size portrait of Himself. Sabi niya, hang this as the central figure of your house. The presence of the Lord Jesus Christ. Tingnan natin kung pare-pareho pa rin yung bahay natin. Naalala niyo sa table, sa kainan, meron dyan ng isang wall decor nang sabi, Christ is the unseen guest of this house, the silent listener to every conversation. And ano pa yung one? Meron kayong ganun din sa bahay nyo? Naalala niyo yan? Meron kami nun. Meron kami nun. Christ is the guest of this house. Kita niya? Tapos naka-frame yun. The silent listener to every conversation. Nakalimutan ko yung third na phrase. Pero actually, hindi guest si Jesus Christ sa bahay natin. Hindi lang siya silent listener. Alam niyo si Jesus Christ, He is an active leader of the church. Active leader of the family. Dapat ganun yun. So, sabi niya, let me be the center of your library. Your thoughts. Your thought life should be of Christ and of the Word of God. And then, ang next na room na pinapasok ni Jesus Christ is the diary room. Ito yung paborito niya, yung lahat ng appetites and desire natin nandun eh. Yung kinakain natin. Ang problema, sabi ni Jesus Christ, ano ang nasa menu mo? Well, sabi niya Jesus Christ, ito yung mga favorite dishes ko. Money, academic degrees, and stocks. With newspaper articles of fame and fortune as side dishes. These were the things I like. Worldly fare. Maunawaan mo yun sa isang bagong Kristiyano. Kasi nga bago lang siya, di ba? Hindi niya pa alam ang kalakaran ng tunay na Kristiyano. Nagli-learn pa lang siya. Pero kung matagal ka ng Kristyan at ganun pa rin yung laman ng appetite mo, ganito pa rin yung gusto mo sa buhay mo, I think something is wrong. Sa new believer, okay lang yun. Kasi nga, nag-relearn pa siya ng tinatawag na Christianity. Hindi niya pa nga alam kung ano ang mga ginagamit sa church na mga words. Hindi ba? Kapag matagal na tayo sa simbahan, may mga sarili tayong words na kapag may bagong tanggap sa Panginoon magsisimba, hindi niya naiintindihan yung pinagsasabi natin. Kasi nga, Christian words na yon. Tapos, anong sinasabi niya? Ang ibig sabihin, ini-explain pa natin kasi nga naging sanay na tayo sa Christian words na maninibago ang isang tanggap sa Panginoon. So, okay lang na kapag ganito. When I say okay, in a sense na kasi mag-learn pa siya. But if you are an old Christian, hindi ka bagong Kristiyano, pero ganito pa rin yung desire mo sa puso mo, I think something is wrong. So, ano sabi ni Jesus Christ? Hindi ito yung appetite ko. Kasi nung in-offer niya na kay Jesus Christ, parang walang gana si Jesus Christ kumain. Siyempre, worldly desires yun. So, sabi niya, Jesus, parang wala ang gana. Sumagot si Jesus Christ, I have meat to eat that you do not know. My meat is to do the will of Him that sent me. He looked at me again and said, if you want food that really satisfies you, seek the will of the Father, not your own pleasures, not your own desires, and not your own satisfaction. Seek to please me, and that food will satisfy you. And there at the table, He gave me a taste of doing God's will. What a flavor! There is no food like it in all the world. It alone satisfies. Everything else is dissatisfying in the end. Kita niyo? Normal, makikita sa iyo yun ang mga desires mo, doon pa rin sa mga material things, pero kapag si Jesus Christ ang nag-take control, sabi niya, pinatikim niya ako ng kalooban ng Panginoon. Nung natikman ko ang kalooban ng Panginoon, walang kasing sarap
na ayaw ko ng tikman ang in-offer ko una kay Jesus Christ. Totoo yun. Kung totoo tayong binago ng Panginoon, yung appetite natin, yung desire natin, nagbabago. Alam niyo sa buhay ko, simula nung ako ay naging pastor, nagseryoso ako sa Panginoon, walang panahon sa buhay ko na talagang hindi ako umiyak sa pagpapasalamat sa Panginoon kasi sinusunod ko ang kanyang kalooban. At masasabi ko lang palagi sa sarili ko, anong ginawa ko, Panginoon? Bakit ganito ang ginawa mo sa akin? I don't deserve this. I always say to myself, I don't deserve what God has done in my life. Kahit itong papunta-punta ko sa sino ba naman mag-i-imagine? Oh. Ganun maliit kami yung bahay namin, nakatabingi. Totoo yan. Nahiya akong sunduin ako ng mga classmate ko. If you have been through this, relate ka sa akin. So sundin ako mga classmate ko, nagtatago ako kasi yung bahay namin nakatabingi. Uncle, nandiyan po ba si Abraham? Bakit? Papasok na po kami. Sabi mo tayo, wala ako. Siyempre, nahihiya ka sa bahay mo. Ayaw mo, kapag sabi, punta kami sa bahay nyo, hindi ako nag-invite, bahala kayo sa buhay nyo. Basta, walang pupunta sa bahay. Kasi nga nahihiya ako, lalo na kapag may magaganda na akong classmate. Abraham, saan yung bahay nyo? Doon, malayo. Pero actually, bahay namin, mga 3 bahay lang, simula sa gate ng school. Lapit lang. Kaya nga nakatabingi, alang magiging proud ka, yan yung bahay namin nakatabingi, gusto nyo? Oh, hindi mo gagawin, siyempre nahihiya ka. Oh. Pero, who would have thought na magiging pastor ako? Diba? Hindi ko man inakala magiging pastor ako, na nag-design ako nung nag-college na ako. Sabi mo, papastor talaga pala ako. So, nagpastor ako. Sa mga iba, pag nagpastor ka, yung mga magulang tuwag-tuwa eh. Lalo na kapag taga Iloilo ka, tsaka Guimarazo Negros. Pag magpapastor ako, ay, ang mga parents talagang tuwang-tuwa. Yung nanay ko, pag sinabi kong pastor, magpapastor ako. Sabi nanay ko, sigurado ka? Nagdududa pa eh. Oh, hindi ko makalimutan. Naalala ko yun. Nag-iiwa siya ng kamatis at sibuyas. Magluluto ang nanay ko. Magtatangali na. Sabi ko, Nay, may sasabihin ako sa'yo. Nag-iiwa siya, ganyan. Nandyan ako. Sabi niya, ano? Yan siya, ano? Magpapastor po ako. Iba pa rin siya. Sigurado ka? Sabi ko, opo. Abraham, tandaan mo, kapag nag-decide niya maging pastor, walang balik-balik. Hindi mo na magiging bahay ang bahay ko. When he said that, that means you have to cut all the ties. Nababalikan mo. Kasi susundin mo ng Panginoon. Sabi ko, opo na. Alam kong ginagawa ko. Kaya the whole time na nasa doon ako, seryoso ako mag-aral. Hindi ko man alam, may honor sa doon. Diba? Pero doon, wala ako. Tapos tinanong ako ni M. Castor dito. Naabutan niya ako niyan, 4th year ako. Sabi niya, CLC kami nung senior kayo. Ay, sabi ko, naalala na kita. Siyempre, bata pa rin siya noon. Galing din pala siya ng Hong Kong, I believe. Na nag-aral. Kasabayan niya si Ate Morales yung apelido. Ling. Oh, di ba? Kasama niya na. Punta niyo rito. Oh. Sila yung mga magkakabatch. So, kinausap niya ako. Talagang kinausap niya ako. Kilala kita. Yun yung sinabi niya sa akin. Talagang kinausap niya ako. Sino bang mag-aakala maging pastor ako? Sabi ko, sabi ko, pastor. Magawa ako na naging pastor, nagkita tayo dito. Sabi ko, Sabi ko, pastor. Ay, hindi na. Mabibidyo, hindi na pwede. Hanggang ito na lang. Basta ganun lang. Basta naging pastor ako, tapos na. Okay. Natuwa naman ako, nakita ko si Emil Pastor. Hindi magandang pakinggan sa pakita ng asawa ko yan, mamaya, delikado. But everything in me when I became a pastor, wala na, inalimutan ko na. And there's not a time in my life that God has not shown His faithfulness. That's how it is. Now, if Christ is in your heart, and I trust He is in your heart, sino pang hindi tumanggap sa Panginoon, I challenge you. Kapag hindi pa tinanggap ang Panginoon, no change will come upon you. Hindi mo maunawaan ang sinasabi ko. Hindi mo maintindihan ang sinasabing sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Hindi mo maintindihan ang sinasabing kapag sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, hindi mo madi-describe kasi kahit anong ibigay sa iyo ng sanlibutan, kapag sinusunod ng kalooban ng Panginoon, talagang
Indescribable yung satisfaction and fulfillment. Talagang hindi ka magsisisi na sinunod mo ang Panginoon. Ako bilang pastor, talagang hindi ko pinagsisihan. Ako lang nahihiya sa Panginoon sa katapatan niya sa aking buhay. Totoo. Hindi ko in-imagine na magkakaroon ng simbahan na malaking-malaki na papastoran ko. Simula sa maliit. More so, na hindi ako nag-imagine na maging pastor ng Cabangalan City. Laki-laki niyan. Reputasyon nung estudyante pa lang kami, alam na namin malaki yan, yung simbahan. Oh. Who would have thought that? Umiyak ako nung alam ko papunta ako ng Cabangalan. Si Ginny umiyak din. Si Ginny, taga-Cabangalan yung family. Apo siya ni Juan Catano Sr. Pero nung sinabi ko na alis tayo rito sa Silay, umiyak siya. Kasi ni second family talaga namin Silay City. Pero sumusunod kami sa kalooban ng Panginoon. Ito lang ang reward. As an illustration to encourage you. Si Ginny, plantilla. Pag sinabi mong plantilla, social work siya sa government. Local government unit. Ibig sabihin, kapag nasa gobyerno ka, lifetime mo na yan. Lahat ng benepisyo ng gobyerno, nasa sayo. Nasa sayo talaga yan. Pastor ako ng Silay City. Pero nung sinabi ko sa kanya na mag-resign ako kasi tinatawag ko ng Panginoon sa Cabangalan, without hesitation, outright sabi niya, magre-resign din ako. Kung ikaw permanent na, secure na yung future mo, sa government ka nagtatrabaho, malaki ang sweldo mo. Do you think magre-resign ka? Alam mo, offer ng mayor, bakit kailangan ka mag-resign? Yan, lapit-lapit ang Cabangalan. 2 oras lang yan. Pwede ka magtrabaho ng weekdays dito. Uwi ka lang ng weekend, magkikita pa rin kayo ni pastor. Makakapag-serve ka pa sa Panginoon. Sabi ni Ginny, hindi. Hindi naman ako ang tinawag ng Panginoon eh. Ang asawa ko, kung saan dadalhin ng Diyos ang aking asawa, doon din ako pupunta. Hindi niya inisip yung mawawala sa amin. Talagang sinasabi ng member din, ma'am, ba't kailangan mag-resign? Dito ka lang sa amin. Sobra sa kalahati ang mawawala sa inyo. Magka-college yung anak mo. Ganun yung mga threat eh. Parang threat, you know? Parang threat talaga. Marami, malaki mawawala sa inyo. Sabi ni Ginny, hindi. Alam niyo bakit gano'n ang attitude ng mga Christians? Kasi palagi yung sarili natin yung sinusunod natin. Yung tinatawag na comfort and convenience, permanent na, bibitawan mo pa. At sad to say, may mga pastor na gano'n din. Na kung saan yung asawa, yung work ng kanilang asawa, doon sila. Hindi sila nananalig o nananampalataya sa kalooban ng Panginoon na sundin nilang Panginoon. Hindi kinakaya na tinatawag na step by faith. Hindi ko pinagmamalaki ito. Nag-struggle din ako natanggapin ng Cabangalan. Lalo na nung sinabi ng asawa ko na mag-resign siya, talagang ang laki na mawawala. Ang laki-laki ng tuition fee ng college. Nursing student ang anak namin. But when I told her that, sabi niya, okay, mag-resign ako. 3 beses siya pumunta sa mayor. Ayaw tanggapin ng mayor yung resignation. Sabi niya, sa ika-3 beses, samahan mo na ako. Ayaw pirmahan. Hindi kahit mag-resign ka kasi, pag hindi yung pinirmahan ng mayor, hindi ka mapapalis. So, sumama ako. Sabi niya, Pastor, talaga bang seryoso ka na dadalhin mo si Miss Rose? Pwede lang naman na dito siya. Sabi ko, Mayor, desisyon niya yan. Nakita niyang yan ang kalooban ng Panginoon. Susundin namin ang kalooban ng Panginoon. With hesitation, sabi niya, i-recommend kita doon sa Mayor ng Cabangalan. Talagang tinawagan. Right there, sabi niya, pare, may aalis na magaling na social work dito sa akin. May bakante ka riyan? Meron. Pa-apply mo lang. Priority agad siya. Tatanggapin namin yan. Oh. I will take you on your word, ha? Oo, pare. Pa-applyin mo lang. Actually, nung dumating si Ginny doon, yung head talaga, kilala rin niya. Classmate ni Joy. Yung head ng DSWD. Nung nalaman niya na nandiyan si Ginny, talagang sinabi niya kay Ginny, apply ka rito. Kailangan kita. Sure ball na ang trabaho. Pero sabi ni Ginny, ayoko. Gusto ko ang kalooban ng Panginoon. Kung ikaw, ino-offer siyang permanent na posisyon, ihindian mo. Sabi mo, eto, kahit binitaw ko kalooban ng Panginoon. Ganun agad, nung nag-resign siya. Nung pinirmahan ni Mayor, after 1 week, would you believe? Hindi niya kilala. Hindi niya kilala ang tao. Tinawagan siya, ikaw si Miss Rose Gabinera. Magre-resign ang nanay ko sa RTC. Sa may Hall of Justice sa Himamaylan.
naghahanap siya ng papalit sa kanya. Hindi sila magkakilala. Pero ikaw ang gusto kong pumalit. Saan ang galing yun? Di ba? Kaya naniniwala ako sa anghel. Di ba? Kasi naghanap siya doon sa chat group nila, common friend lang yun nag-introduce kay Jeannie sa kanya. Pero si Jeannie yung gusto niya. Niya ipa-introduce kita sa nanay ko sa ganitong araw. Puntahan niyo siya. Dalhin mo na lahat ng credentials mo para introduce kanya kay Judge. Pumunta kami. Pagdating namin na ikaw si Rose, ganito ako. Nandun lang ako nakikinig. Pagpakilala sa Judge, sabi niya, Judge, ito na yung papalit sa akin. Grabe. First time mo nakita ang tao, hindi mo man kilala. Pero sabi nung magre-retire na matanda, ito na yung papalit sa akin. Ganun ba? Tinanong-tanong sa kanila, ay, Siniman, ay, gusto-gusto ko ang mga taga Siniman. Sabi ko, piho na. Now, ang Hall of Justice, ang RTC is a national item. Permanent din. Mas mataas sa iiwanan ni Jeannie. To make the story short, tinanggap siya. Nag-resign si Jeannie June, pinareport siya September for processing kasi yung June, July, August, yung 2 months processing yun. September siya pinareport sa Hall of Justice. Ito ang galing. On the day na magre-report siya, nakita ko nung nag-recommend sa kanya, Pastor, ang asawa mo dapat ngayon na mag-report to sign up yung lahat ng mga papers. Sabi ko, magre-report na yun. Maya-maya, dumating si nanay. Hindi rin kilala ni nanay, matanda. Pero yung asawa nung papalitan Jeannie, sabi niya, Ma'am, kilala mo ko? Pagkakita ni nanay sa husband, sabi niya, ay, Joshua, estudyante ko to sa Sunday School. So yung nag-recommend kay Jeannie, taga Bohol kasi ito, si Ma'am Helen. Pero yung asawa pala, member sa Biniquil Baptist Church. Eh nagpapuluman si nanay sa Biniquil. Eh hindi naman nila alam na si Joshua yung husband. Sabi niya, estudyante ko to, kung magkakilala kay Nay. Wow. Tapos, little did Jeannie know na si Tessa yung naghanap sa kanya kasi nung classmate niya. Small world, di ba? Hindi magkakilala, pero kapag kalooban ng Panginoon, ibibigay sa iyo yun. Hindi naghintay na matagal si Jeannie. Ganon din na nangyari actually sa kanya sa sila. Sabi niya, hindi ako mag-apply ng trabaho. Ang trabaho ang maghahanap sa akin kung talagang kalooban ng Panginoon. Totoo yun. Pinuntahan sa bahay si Jeannie at binigay yung item na kailangan ng social work sa DSWD. Nung Mayo. Ganon din ang nangyari sa kanya. Sabi niya, hindi ako mag-apply sa Kabangkalan. Kaya nga, kahit anong sabing mag-apply ka rito, ganito, ini-invite rin man siya. Hindi naman siya nag-apply sa Kabangkalan. Pero dahil alam na social work siya, dito ka mag-apply sa Kabangkalan. Pero sabi niya, ang ibinigay lang ng Panginoon, tatanggapin ko. So yun yung nakita niya ang binigay ng Panginoon. See that? When you follow the will of God, you seems like you have lost a lot of things. Parang nawalan ka. Pero kapag nandun ka na, kasi yun nga nanalig ka sa Panginoon, magugulat ka. Grabe ang plano ng Panginoon sa inyong buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, every time na ang Panginoon kumikilo, sabi ko, what have I done to deserve? Even my wife. Tinitingnan ko lang ang asawa ko. I don't deserve Jeannie. Hindi naman po ako loko-loko. Ha? Hindi ako... Wala. Ganun na lang yun. But every time I look at Jeannie, I see the grace of God. Biyaya ng Panginoon sa akin ng aking asawa, kahit ang aking anak. Talaga sinasabi ko, biyaya ka ng Panginoon sa akin. Ay, kalooban ng Panginoon. You can never exchange that to anything in this world. Tapos, pinapasok siya sa living room. Anong living room? Ito yung sala. Kung saan tayo ay nag-relax, komportable tayo, yung mga intimate nating pag-uusapan nandun sa sala, di ba? Usually the family, aside from the dining room. Pero, sabi ni Jesus Christ, this is indeed a delightful room. Let us come here often. It is secluded and quiet and we can fellowship together. At first, okay na okay siya. Pero, nung naging busy na siya, sabi niya, little by little, under the pressure of many responsibilities, this time began to be shortened. Hindi ko na masyado nakakausap si Jesus Christ. Bakit? Hindi ko rin alam. Pero I think, talagang busy lang ako. How many times sinasabi natin, hindi mo na ako mag-devotion busy?
time pa naman mamayang gabi para magbasa ng Bible, pero pagbasa mo ng Bible, unang page pa lang, wala na tayong meaningful time with the Word of God. So, this was not intentional. You understand? It just happened that way. Finally, not only was the time shortened, but I began to miss a day now and then. It was examination time at the university. Then it was some emergency. I would miss it 2 days in a row and often more. And then one day, sabi niya, nagmamadali ako, nakita ko yung pintuan sa sala, nakabukas, and then sinilip ko. Pag silip ko na doon si Jesus Christ, nakonsensya ako. Binuksan kong pinto, umupo ako, kinausap ko si Jesus Christ. Sorry Jesus, masyado ako naging busy. I know. But no matter how busy you are, hindi ako umalis dito. Araw-araw naghihintay ako na uupo ka, kakausapin mo ako. You know that every day God is waiting for you. Do you know that Jesus Christ is anticipating that at least you should pause for a moment and meaningfully talk to the Lord Jesus Christ? Kaya kung minsan yung struggles natin, na-overwhelm tayo. Kasi kinakaya natin sa sarili natin. Kailan pa sinabi ng Diyos na kaya niyo? Kailan pa sinabi ng Diyos na kaya ko? Kaya ko ba ang magpapastor? Hindi. Lalo na sa kabangkalan ako. Hindi ko tinanggap ang kabangkalan dahil sabi ko kaya ko to. No. Pagdating ko noon, 7 times more ang weight ng bigat ng gawain ng Panginoon. Pero sabi ko, Lord, tinawag mo ko ito. Hindi ko to kaya. Ikaw. Sinabihan ko mga member, hindi ko tinanggap itong call ninyo sa kabangkalan dahil laki-laki ninyo o whatsoever. Hindi ko to kaya. Kaya lang kalooban ng Panginoon tinanggap ko. Totoo yan. Hindi ko talaga kaya. Wala akong kaya na gawin kundi manalig sa Panginoon. And we need those short moments. Kung magiging longer moments, mas maganda. Kasi walang araw na hindi ka hinintay ng Panginoon. Mahal na mahal ka niya. Ikaw lang ang nakakalimot. Ikaw lang ang walang panahon sa Kanya. Pero ang Panginoon, may panahon sa iyo. All the time. Hinihintay ka niya. The trouble with you is this. You have been thinking about the quiet time of the Bible study and the prayer time as a factor in your own spiritual progress. But you have forgotten that this hour means something to me also. Remember, I love you. I have redeemed you with a great cost. I value your fellowship. Now, he said, do not neglect this hour if only for my sake. Whatever else may be your desire, remember, I want you, your fellowship. Huwag kang mahiya sa akin dahil naghihintay ako sa iyo, sabi ni Jesus Christ. Gusto ko lang maunawaan mo. Mahiya ka man o hindi, busy ka man o hindi, may panahon ka man o wala sa akin. Gusto kita makasama. Gusto kita makausap. Gusto kong kwentuhan mo kung ano nangyayari sa buhay. The workroom. What are you producing with your life for the kingdom of God? Ano bang workroom? Doon tayo nag-produce ng project natin. I think most of us nakalimutan na natin gumawa ng mga hobby natin. Yung kuya ko nung maliliit kami sa Guimaras, mahilig siya gumawa ng mga bangkang mabibilis. O kaya yung truck na gawa sa kahoy at saka sa tsinelas. My brother is so skilled about that. Anong skill ko? Paglaruan ng lahat ng ginawa niya. Yun ang skill ko. At sirain niya. But I know how to draw. I know how to draw. But more than that, have you ever thought of something na, ano ba talagang ginawa ko para sa kaharian ng Diyos? What one thing, isang bagay lang, na alam kong magiging makabuluhan kung gagawin ko ito sa gawain ng Panginoon. Ang simple rito, if you really want to grow, na may problema kayo, si Sir Giliana yung nagsabi nito. Sabi niya, kung gusto yung maraming offering sa church, keep winning souls. Sir Giliana yung nagsabi niya, pastor sa Silong. Hindi mo makakalimutan yun. Now, we're not winning souls to have more people to give money, but whether they would give or not, Great Commission, di ba? Whether you would give or not, it doesn't matter.
Pero when a person is so grateful sa Panginoon, hindi pwedeng pagpigilan niya yung sarili niya. Sa pagpapasalamat siya sa Panginoon, magbibigay at magbibigay yun. Kasi nakita niya kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. I think that is your solution. Yes, you may contribute, you may do whatsoever. But, baka mahina tayo sa soul winning. Wala nang nadadagdag sa atin. Ibig sabihin, tayo lang nakikita, kaya tayo na lang nag-aaway. Can you imagine, matatanda yung kasama mo palagi? Wala nang bata. Talagang mag-aaway kayo. Nakakasawa rin. Yung joke ko to palagi si Jeannie. Sabi niya sa akin, kumusta ka? Sabi ko, nalulungkot ako lunchtime. Sabi niya, ba't nalulungkot na? Kasi wala ka, sabi ko. Nandun ka sa Himamay lang, nandito ako sa Abangkalan. Nasa 20-minute ride siya sa series. Dahil may ginagawa ako rito, hindi ako pwedeng sumama sa kanya ng lunch. So, kailangan kasama ko yung mga tao sa bahay. Kaya sabi ko, lungkot to. Ba't malulungkot ka? Imagine kasama mo sa lunch. Ilungkot ka para namin. Duwa ka lang, isa ka pa. Pero kasi kung sino malipay, gagakaong ka, ang gatupang sa mo, mga bukay ang buhok, duwa ka lang, isa ka palo. Translate na natin sa Tagalog. Sino matutuwa kapag ikaw ay meron ng halian na ang kaharap mo ay dalawang matandang dalaga at isang biyuda. Mga puti ang buhok na walang problema sa mga balo tsaka yung biyuda na kasama ko. Si Auntie Leia medyo nag-uulianin na, so natatawa na lang ako sa kanya. Si Pearl, yung ate ni Jeannie, 50 years old na rin, 51 na yata. Ewan kung may pagkakataon pa, wala akong alam doon. Ang Diyos ang bahala sa kanya. Si nanay, napakagandang biyanan. Napakabait na biyanan si nanay talaga. Palagay ko, namimiss na nga ako ni nanay. Noong Monday, February 9 to 10, nag-attend ako ng training sa Iloilo. Overnight lang yun, hindi na nakatulog. Pagdating ko ng Tuesday evening, narinig niya si Gina, "Oh, nandito ka na?" Lumabas si nanay, talagang lumanay. Nakangiti. Sabi ko, "Nay, ba't nakangiti ka? Na-miss mo ko?" Siyempre. Oh. See? Sumasaya ang bahay pag nandun ako eh. Ngayon, lungkot na lungkot sila. Walang maingay. Hindi ang mga tahimik ang namimiss. Ang mga may ingay. Di ba? Kaya lang, kailangan marunong ka rin mag-ingay. Kasi kung palagi ka lang maingay, sabi na, umalis ka na dito, ang ingay ko. Iba ganun, di ba? Eh ako yung maingay na namimiss. Kaya dumabas talaga sa nanay. "Oh, tay, ba't nakangiti ka? Namiss mo ako?" "Oo." Sarap. Oh, biyanan may nagsasabi nun, di ba? Sarap? Oo. But do something. I tell you, do something that has a value sa pagpo-contribute natin sa Kuya, okay kami ng dinan. kingdom of God. So much. What are you producing for the Lord? Mabait ang dinan. Okay, advance na tayo, tagal na. Wala akong The attic, ito yung attic, I went to emphasize this. There is a peculiar odor in the house, sabi ni Jesus Christ. Ang baho, sabi niya, hindi ko alam saan nagagaling yung baho, parang may patay. Kaya lumabas ako, sabi niya. Pero hindi ko masabi kay Jesus Christ na meron talagang mabaho sa bahay ko. Doon sa attic. Anong attic? Ano yung stock room? Yun yung lugar na tinatago natin yung lahat nating basura. Storage room, mga luma na, pinagkalumaan na, pero hindi na nagmatapon-tapon kasi mahal natin. Na bantayan ko, mga Ilonggo, mahilig ganun sa ganun. Kahit hindi na kailangan, No. ay, kailangan natin to. Ay, kailangan natin to. Ang daming ipon. No, di lahat. Puro basura. No, hindi lahat. Hindi lahat. Oh, kita ko, hindi daw lahat talaga mga object pa eh. Ito lang ha. Kung malalaman mo na isang bagay hindi mo kailangan, if for 3 months hindi mo ginagamit. Yes. Tingnan nyo na yung mga bagay-bagay sa bahay ninyo. Nag-imagine nyo lang hindi ginagalaw. Binili nyo, hindi nyo ginalaw. Pamigay nyo sa nangangailangan. I'm not saying you throw it away. Yes. Pamigay nyo sa alam nyo mas nangangailangan ito. Yeah. Yes. Mga Ilonggo, mga ayo-ayo pa kamor.
Talaga totoo. Eh, Ilonggo kaya ako, yung tatay ko, nagtitipon ng lata, ng dyaryo. Ano gagawin mo dyan, tay? Sige lang, may magagawa tayo. Yung parang nag-anticipate na mayroong magagawa, pero wala, talaga nabubulok na lang, ilang taon na. Oh, Ang asawa ko ganyan. agad na Oo. Agree na ko dahil. Hindi sa YS Pastor. Hindi ko pag-suportahin si Pastor. Ay, nalo ko. Itin mo ng mga ilonggo. Ay, nako. Actually, hindi na naman ilonggo. Lalaban sa culture kasi. Lahat naman eh. Lahat ng tao, meron talaga hinuhold tayo sa buhay natin. May sentimental value. Yan, sentimental value. Pero hindi na natin kailangan. Yes. Kailangan matuto tayo mag-get over yung sentimental value natin. Ako ganun din eh. Talagang ayaw ko. Pero sinabi ni Jimmy, pang tapo na natin, talagang masikip na sa bahay. Lumuwag yung bahay. Tsaka lumuwag din yung aking pakiramdam. Pati yung paging ako, lumuwag din. Baka ang isa ng sakit nyo, yan, yung ubo-ubo nyo sa aking isip. Masyado ng marami. Ha? There is something that is dead in the house. So ayaw nag-iibag, hindi amin to. Kaya nga may key ako, Panginoon. Hindi na ginagamit. Huwag mo nang pakialaman yan. Magkakagulo tayo rito. Lord, babait ako ha. Pero pag ikaw nangialam, malalaman mo kung sino ako. Para bang mas makapangyarihan ka pa kay Jesus Christ, ha? Huwag mong galawin ang akin. Parang gano'n, di ba? Diba? Jesus said, parang may kilala kayong ganyan. Hindi ba kanap? Dahil alam ko, hindi ko sasabihin. You can't name them. Pero kung tatanungin niyo ako, sa baba na lang tayo May alam. What happened? Then the thought came to me. I said to myself, I have been trying to keep this heart of mine clear for Christ. I start on one room and no sooner I have cleaned that then another room dirty. Is dirty. I begin on the second room and then the first room becomes dusty again. I am so tired and weary trying to maintain and clean a clean heart and an obedient life. I am just not up to it. So ano na-realize niya? So I ventured the question, Lord, is there any chance that you would take over the responsibility of the whole house and operate it for me and with me just as you did that closet? Would you take the responsibility to keep my heart what it ought to be and my life where it ought to be? So, certainly, sabi ni Jesus Christ, that is what I come to do. You cannot be a victorious Christian in your own strength. That is impossible. Let me do it. Through you and for you, that is the way. But he added, slowly, I am not owner of this house. I am just a guest. I have no authority to proceed since the property is not mine. I saw it in a minute and grabbing to my knees, I said, Lord, you have been a guest and I have been the host. From now on, I am going to be the servant. You are going to be the owner and master. Then he ran to the closet and get all the certificates and signed it. Not mine anymore, but the Lord Jesus Christ. Unless we transfer the ownership to the Lord Jesus Christ sa buhay natin, it will never be that clean. It will never change. We will never be transformed. The first thing that you do as you trust the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, give Him the certificate of ownership. Jesus, it's not mine. It's yours. My heart,
my soul, and everything that is in me. It's yours. So, how is your heart? What occupies or fills your heart? Who really is the owner of your life? Does Jesus has the complete control and ownership of your life? Kung wala pa, you really have to surrender it. Shall we have a minute of silent meditation? Kung ang Panginoon ay nangusap sa inyo, you pray your desire for Him. A minute of meditation, a minute of surrender. Panginoon, kaya pala miserable yung buhay ko. Hanggang ngayon, nakikita ko ang owner ng buhay ko. Today, I want to surrender this life to you. Be the owner. Be the one in control. I'm willing to obey and follow and surrender to you. Father in heaven, kung ano pa man ang commit sa iyo ng aming mga kapatid ngayon, as they honor that commitment to you, should you honor also how you will restore them, help them, enable and empower them, O God, to fulfill such commitment. Lord, we want to surrender to you, and may you work wonders in our lives. Make the change, make the cleansing, make the true transformation that only you can give through the power of the Holy Spirit. And by your grace, from this time onwards, we will see the difference, we will experience the difference, because now we know who controls our lives. Glory be to you, Father. And thank you for answering this prayer. For this you commit in us. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray.